Binalaan ng PNP at Malacanang ang mga nagpapakalat ng text message ng umano'y planong pambobomba sa Metro Manila. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mela, binigyan din nga ng PNP wag daw sanang maniwala ang publiko sa kumakalat na text scare at wag na rin sana silang dumagdag pa sa pagpapalaganap ito sa pamamagitan ng pagpo-forward ng mga mensahe kaugnay ito, Mel, sa kumakalat na text scare kung saan sinasabing magkakaroon ng mga pagsabog dito sa Metro Manila. Kumakalat ang ganitong message sa text at social media ng umano'y planong pambobomba sa matataong lugar gaya ng malls at MRT sa bahagi raw ng Quezon City, Pasig, Taguig at Makati. I just heard from a classmate na there are threats, bomb threats. So anong naiisip niyo pag ganun? Siyempre, natatakot po. Ang mga ganitong mensahe lumabas sa gitna ng umuugong na destabilization at kuplat umano laban sa administrasyon matapos ang trahedya sa Mamasapano, Maguindanao. Siguro baka ina-divert lang yung mga news kasi 'di ba maraming mga lumalabas na ngayon, nakapokus doon sa isang pangyayari. Pero giit ng pambansang pulisya, huwag maniwala sa tinawag nitong cruel joke at text scare. At sakaling makatanggap ng ganitong text message, huwag na raw ipasa pa, lalo't wala namang ganitong banta. Kami continuing ang monitoring namin and we have no report na nagsasuggest na may ganitong banta. Hindi naman masagot ng PNP kung anong motibo sa text scare. May babala naman ng PNP maging ang palasyo. Titingnan namin kung meron tayong matutunto natin doon at makilala natin kung sino pwede nating sabihin natin we can hold responsible sa pagkalat ng mga ganitong maling mga balita. Bahagi rin ng tungkulin ng pamahalaan, yung pigilin yung mga lumilikha ng ligalig at papanagutin din sila dahil meron naman tayong mga batas hinggil dyan. Mel, ang pirming ang sinasabi ng mga otoridad ay dinodouble check nila ang bawat impormasyong kanilang nakukuha kasabay nga paglulunsad ng tinatawag na target hardening upang mahadlangan ang anumang banta. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.